Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, saglit lang, pag-usapan lang natin itong si Robin Padilla. Kasi nagsalita na naman ito si Robin Padilla talaga. Minsan nga lang magsalita, palpak pa. At kung magsalita siya, parang hindi siya taga dito sa Pilipinas at parang wala siyang kaalam-alam dito sa nangyayari sa ating bansa. Kasi sabi niya mga kababayan, ito yung pahayag niya. Pakita ko lang sa inyo. Ito mga kababayan. Ito yung pahayag niya. Doon sa interview, na ambush interview, itong si Robin Padilla, sabi niya, kami po dito sa PDP, o dito sa kanilang partido, Partido Demokratiko Pilipino, sinasabi po namin na isa itong malaking kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan? Kasinungalingan daw, yung lahat ng sinasabi ng Quad Committee. Lahat po ng na-discovering mga ebidensya, lahat po ng sinasabing mga akusasyon laban kay, tatlo po sila, laban kay Duterte, laban kay Bato de la Rosa, at laban kay Bongo. Sabi ni Robin Padilla, lahat yan kasinungalingan. Hindi totoo yan. Kasi ito ng mga Quadcom, base dun sa kanilang mga nakalap na ebidensya, sila po ay nagkaroon ng rekomendasyon. At ang recommendation ay kasuhan etong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, at si Ronald Bato de la Rosa. At anong kaso? Ang kaso ay crimes against humanity. Bakit? Dahil po sa extrajudicial killings na naganap sa madugong drug war ng Duterte administration. So, itong tatlo pinakakasuhan. Dahil malaki po ang kasalanan nila sa taong bayan. Ngayon, sabi ni Robin Padilla, doon daw sa kanilang grupong PDP, hindi sila naniniwala dito sa binibintang ng Quadcom. Sabi niya, hindi namin matatanggap na ang aming chairman ay may involved sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. So hindi raw sila naniniwala. Kasinungalingan daw yan. Yan yung naglalabasan dyan sa Quadcom. May inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita siya. Inamin niya na mayroong mga nangyaring gurguran. At inamin niya mismo na hindi siya dadalawang isip na gurgurin itong mga drug lords o itong mga yung mga gumagamit ng mga illegal na gamot o illegal na droga. At base din sa mga lumabas na ebidensya, ang dami po talagang mga nagurgur diyan po sa sa drug war. Diyan po sa, sabi nga ng iba, peking drug war ng Duterte administration. So, ang linaw-linaw po. Kaya nga naglabas ng recommendation itong Quadcom kasi napakalinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na itong tatlong ito ay involved, sangkot dito sa EJK at dito sa dahil sa war on drugs. Kaya itong si Robin Padilla, hindi ko maintindihan, okay ka lang ba? Bangag ka ba? Bakit hindi mo ba nakikita yung nangyayari? Hindi mo ba nakikita yung lumalabas ng mga ebidensya? At sasabihin mo, kasinungalingan? O bakit daw? Nasabi niya na kasinungalingan. Sabi niya, hindi naman daw po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating nagiging Pangulo nung panahon na yon ay involved sa underworld. Hindi naman daw papayag kasi kung totoo daw yan, di sana kumilos na yung Armed Forces at nilaglag na si dating Pangulong Duterte dyan sa kanyang pwesto. Para namang walang alam to si Robin Padilla Nung panahon na yon, talagang ang impormasyon ay talagang ang ginurgor nila ay yung mga yung mga drug lord, ang talagang tinarget nila itong mga in-check na nagpapakalat ng illegal na mga substance. So yun yung pagkakaalam ng taong bayan ay hindi ng pagkakaalam ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nga nangyari, kaya nga sabi ni General Acop, ni Congressman Acop, nabudol tayo ng mga Duterte. Kasi yun ang all the while ay nang alam natin na talagang seryoso sila sa paglaban sa droga. Yung pala, ito na naglabasan. Kasi nga nagkaroon ng investigasyon So nagkalabasan lahat.
Ang nangyari pa nga dito, imbis na sila, o sinasabi nila na against sila dyan sa droga, pero ang totoo pala, sila ay protector. Lumabas si Asierto, ang dami pong naglabasan ng mga witnesses na nagpatunay na peke po eh. Hindi po totoo yung drug war. Sabihin natin, may konting talaga, may konting sabihin natin totoong kinurgur nila o talagang ipinatupad nila itong kanilang war on drugs. Pero napakarami po ang nabiktima ng maling implementasyon ng drug war. Ay, hindi ko maintindihan kay Robin Padilla. Anong klaseng katuwiran yun? Kaya hindi kumilos ang forces of the Philippines kasi ang akala nga natin akala nila na okay. Ngayon lang naglalabasan to, kaya nga nung inimbestigahan, Teka, parang nabudol tayo. Ganito pala ginawa nila. Tapos, kaya pala masyadong yung tinaasan ng sweldo ng mga pulis, ng mga kasundaluhan. Kasi nga, ang feeling nakita natin, talagang seryoso na suportahan itong mga military, suportahan itong mga pulis para labanan itong drug war. Pero ang nangyari, tignan mo, sila pala ang nangyari, sila pa ang nagprotekta. Diyan po sa mga doon nga lang sa sa sinabi nila Asierto na may drogan dumating, nakalagay doon sa isang equipment. Sino ang nagpasok dito? Si Baste Duterte, si Paulo Duterte. Pati yung asawa ni Sara Duterte. Si Michael Yang. So ayon mismo doon sa mga lumabas na mga ebidensya, ito mga nagsasabi na against sila dito sa droga, sila pala yung nanonulongin, sila pala yung gumagawa ng pasikreto na sila pala yung nakikinabang dyan. Sila yung nagpapasok. Kaya nga sabi ni Kong Akop, niloloko tayo ng mga to, nabudol tayo ng mga to. Ngayon, si Robin Padilla, kahit napakaliwanag na ng mga ebidensya, pinipilit niya sa sarili niya na kasinungalingan. Kasi nga doon sa PDP, yun ang alam nila, yun ang sinasabi nila. Siyempre PDP, alam nga ng mga ilaglag niyo si Duterte. Siyempre sa grupo ninyo, Partido Demokratiko Pilipino, yung padapa na inyong grupo, siyempre ipagtatanggol niyo itong inyong chairman. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko sa inyo binoto niyong number 1 si Robin Padilla. Pero tingnan niyo, sino pinaglilingkuran niya? Hindi na siya lumalagay sa tama Hindi na siya, yung kanyang prinsipyo ay natabunan na nung kanilang loyalty doon sa partido. Ang loyalty niya nasa partido na, hindi na po sa taong bayan. Ang kanyang loyalty ay nandito kay Duterte, hindi po dito sa karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, ang taong bayan. Ganyan po yan, si Robin Padilla, na kahit linaw-linaw na. Nirekomenda na nga nakasuhan kasi ang dami na Kumbaga meron ng probable cause. May laban yung kaso dahil ang dami naglabas ng mga resibo. So, hindi ko maintindihan, ano ka ba, Robin Padilla? Hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan ka at hindi mo alam ang nangyayari? Pinipilit mo, pinapasok sa isip mo na hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kaya, mga kababayan, sabi ko sa inyo, medyo matagal-tagal pa tayo magtitiis kay Robin Padilla. Kaya sana, kapag ito, natapos ang termino sa 2028, alam na this. Alam niyo na gagawin ninyo. Huwag niyong hayaan na makaupo ito kasi iba na po ang pinaglilingkuran nito. Hindi na po ang kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng katotohanan ang pinaglilingkuran nito ni Robin Padilla. Ang pinaglilingkuran nito ay ang sarili niya, ang kanyang partido at si Duterte. Ayan po. Kaya kahit alinaw-linaw na ebidensya, sinasabi niya kasinungalingan. Hindi niya raw matanggap na yung kanilang chairman ma-involve sa ganitong kaso. Kasama si Bongo at si Bato de la Rosa. Ba't hindi mo matanggap?
nanulunggis eh. Ayan yung mga grupo mo eh. Alam nga, maipagtanggol mo pa na ipagtanggol yan. Alam mo na nga na may ginawang kabulastugan. Kaya mga kababayan, ngayon pa lang, huwag nyo nang alisin sa isip ninyo itong sinasabi ni Robin Padilla. Wala po. Ang kanyang prinsipyo ay natakpan na. Ewan ko, iba na po. Iba natakbo ng utak na ito. Pinipili niya sa sarili niya na hindi totoo kahit alinaw-linaw na ng mga ebidensya at talagang kitang-kita dito na ang kanyang loyalty ay hindi po sa taong bayan, hindi po sa katotohanan. Ang kanyang loyalty ay sa sarili niya, sa kanyang partido at kay Duterte. Kaya kahit ano talaga gawin, kahit ano makita niya, bulag siya. Yan po, si Robin Padilla. Kaya susunod po, huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon itong mga pwesto. Kitang-kita nyo na masyado na tayong harap-harapang binabaliwala itong lumalabas sa katotohanan at pinipilit sa kanyang sarili na walang kasalanan itong mga tao na kitang-kita naman. Base dun sa ebidensya, kaya nga nag-recommend itong Quadcom nakasuhan na itong mga taong ito. Kaya wala, parang wala talagang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. Parang hindi taga-rito ba sa Pilipinas? Parang wala kang alam Senator Robin Padilla?